Nakamute po Hi, ata good kayo, evening sir. everybody. Good evening, sir. And it's nice to be here on your show. Magandang gabi po sa lahat ng viewers. Okay, well, so, pasensya na po, hindi ko po alam, Sir Bragi, ha? Kayo po yung boses ng, ano ba, continue, ano bang tawag po doon, yung mga voiceovers? Continuity voiceover. Okay, kayo po yung nag-ano sa mga pangalan namin, tama po ba? Yes po. Okay, tingnan mo, wala akong idea. Hindi ko, Sa PTV4, yeah. hindi ko pa kayo na-meet. So, kayo po yung ano, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Tama po, kayo po yun, ano? Yeah. Para sa ulat pa yan. Dito lang sa PTV. Oh, di ba? Siya pala yun. 14 years na ako sa PTV. Boses lang ni Sir Bragi yung aking na... Hindi ko pa siya na-meet ng personal. In person. Siguro this Christmas party, I should be there para magkita-kita tayo. Dapat. Dapat, Oo nga. sir. Isipin mo, 14 years na ako sa PTV. Hindi pa tayo nagkikita ng personal. Puro boses mo lang Oo yung nga, napapakinggan ang tagal namin na. everyday. 14 years, Or maybe I should join you in newscasting. Wow. Ay, dapat. Dapat. Pagod na po ako, sir, kapag umalis si Aljo Bendijo. Lahat ng programa Nako. akin. Oo. Ikaw na lahat, sir, ang sumalo. Yeah. Kaya nga siguro. Alam naman siguro ni Sir Bragi yan pag nakamonitor siya. Anyway, Sir Bragi, simulan natin. Kayo po'y fellow awardee ko rin po sa The Visual Corporation. At nakakatuwa na nabibigyan tayo ng pagkilalang ganito. Pero usually, yung mga kababayan po natin, kilala ka sa boses. Yes. Ngayon, pakilala natin si Sir Bragi. Sir, paano po ba kayo nag-umpisa sa pagiging voice talent at sa broadcasting? Okay, nagsimula po ako ng early 90s. I auditioned with GMA7. Tapos doon po ako na-discover, nag-audition ako to be a DJ on Campus Radio 97.1 WLSFM. So that was 1992. So luckily, napili po ako out of the 350 participants or yung mga nag-audition for that day. Actually, inabot na kami ng hanggang gabi noon. Natatakot na kami, hiningal na kami, nervous na kami and all. Dumaan na lahat ng emotions until they announced the top 24. So yung 24 na po yun, isa po ako doon. So lahat kami umere as a student jock. We represented our schools. Tinuruan kami how to handle the controls, the console table, how to manage the, dati plaka pa needle pa yung nilalagay, wala pang CD noon. Until natutunan namin, so we went on air. So fast forward, after a couple of months, na-hire na po ako sa GMA. So naging GMA talent po ako. So I'm with their flagship FM radio station, Campus Radio WLSFM. I'm there for 17 years po ako doon. Mm-hmm. So fast forward after that, napunta din ako sa ibang mga network. I went to MMDA Traffic Radio. Naging tao po ako ni Bayani Fernando. Gumawa kami ng mga AVP, yung mga audiovisual presentations na ginawa sa Marikina. And eventually, we aired that on our cable TV. And naririnig din po yun sa radyo. And then I went also to UNTV. And then sa PTV po, nag-join ako sa PTV noong 2012 yata. Or 2011, mga ganyan. Until now. So tuloy-tuloy. So I'm very grateful. And then ngayon po, currently I'm with Aliw Broadcasting Corporation. I'm the former station manager po ng Home Radio. And now I am the network events head for the 3 platforms namin. Meron na kaming TV, which is Aliw Channel 23, and DWIZ 882, and 979 Home Radio. So, and still with PTV. Well, balikan po natin. Paano nyo po ba na-discover na meron kayong voice talent? Wow, okay. So, during my talagang younger years, because I'm already 32 way years back. in broadcast. Oo, so nung time na estudyante pa ako, medyo mahilig ako makinig, sir, ng radio. And then, nadidistinguish ko yung mga magagandang boses doon. Hindi lang basta DJ who can introduce a song, but someone who can, talk about life, talk about the song, talk about other things na hindi scripted, na adlib lang, na they can talk in the intro of the song. Tapos magsa-stop sila mentioning the call sign and numbers and letters of the radio station. Sabay kakanta. So, bilib na bilib ako doon. Sabi ko, paano nila ginagawa yun na nagsasalita sila? Pag tingin na magsalita, biglang kakanta. So, that requires timing and all. You need to study the song and you need to know what you say na impromptu. Pwede ka rin mag-practice if you want. So, ginagawa-gawa ko yun until I found out na parang meron naman akong voice quality ng konti during that time. And I know that I can improve it someday, but I know it will take time. So,
parang na-pursue ko na po yun na I wanted to do that. Kasi mimic ako ng mimic eh. You're listening to 979 Home Radio. Kunyari ganun. Sabi niya, pwede ka maging DJ. So, out of the 10 girls na mga kakilala ko, siguro mga 8 sa kanila yung nagsabi na 8 yung score ko out of 10. So, medyo above standard, medyo above normal. So, wow, nagandahan sila sa boses ko. Sabi nila, Bragi, pwede ka. Sabi niya, huwag ka lang magpapakita dahil parang ganun. So, niloloko-loko lang sila. But then, so I pursued that. Na-pursue ko naman. And then, nagulat lahat na mga childhood friends ko na, wow, I was able to achieve a dream and make it happen. Well, Ganon. I'm guessing na dahil yung tayo nagtrabaho under the former Marikina Mayor Bayani Fernando. Siguro, I'm guessing, okay, yes. oo, nakasama mo sila Benji Durango, ang bosses behind Dao Ming Su ng F4. Tama po ba? Nakasama niyo po. Yata, oo. Sila, Nag-MMDA din ba siya? Oo, nag-MMDA din po sila. Benji, mga nakasama ko rin sa PTV Channel 4. And then, ngayon, other than pagiging voice talent, so na-pursue mo na nga rin, naging broadcaster ka na rin. Yes. Oh, well, over the years, kasi ang una natin dito, syempre, excited tayo dahil yung boses natin, yung itsura natin, nakikita ng maraming tao. Pero over the years, ano yung pinaka naging fulfilling sa pagiging part ng media industry? Okay, I think yung fulfilling na I think that I was able to achieve is to be a radio announcer. Kasi gusto ko talaga yung maging radio announcer nun because I want to make people happy and hear the songs that they want to hear. Na ako yung nagpapatugtog, naririnig ko sila, excited sila sa phone calls, and then later on social media na, di ba? So naririnig ko yung mga boses nila dati, tumatawag sila sa radio station, nagre-request sila. So by doing that, parang I feel like I'm a part of their life dahil naririnig nila yung mga gusto nila ng mga tugtugin. It inspires them and parang happy sila. Yung parang gano'n. Kinikilig sila. May kilig na factor, nakakausap nila yung announcer. But later on, parang iba na yung gusto kong ma-achieve. I wanted to do more. I wanted to see myself climbing up the ladder. So after that po, naging radio station manager na ako. Iba na yung task ko. It's not just playing songs on radio, but this time I'm the one who conceptualizes the mga segments, the mga programs, and establishing the target market and reaching the target market and building up our social media, our audience online, and coming up with the process of engaging with your listeners online. So, andun na yung engagement, yung mga like, and then they respond, and then yung mga ganun. Nagpa-participate sila sa mga promo. So, nakikita natin na, okay pala, the ideas and the concept is definitely working because you can see the response from your audience. Ayan. Pero eto ma-share ko lang sa'yo, Sir Bragi. Sige, sir. Kasi marami tayong mga listeners and viewers na akala nila na yung normal speaking voice natin, yun din yung way ng boses natin na maririnig kapag nag-a-announcer tayo. Kayo po ba kumakanta kayo? Kasi ako, pag umaatin ako ng mga Christmas party o functions o events, pinakakanta ako eh. Talaga, oo. Siguro ang ganda ng boses mo, sir, pag kumanta. Yun na nga eh. Yun ang misconception doon. Ganon, okay. Pero I think mostly, karamihan po sa mga anchor and mga voice talent na nagvo-voice over, marunong kumanta. Karamihan, okay. Parang karamihan marunong. Linawin ko lamang po, hindi lahat. Kasama po ako doon. Okay. Okay. Hindi kasi yung iba, Hindi sa lahat. Okay. yung iba nagtataka sila, ang ganda ng boses ninyo, no? Kasi ako po'y licensed professional boxing ring announcer din, other than pag-radio at Wow. TV broadcast, ano? Kapag nag-announcer tayo, 'di ba, nagmo-modulate tayo ng boses. Yes. Ladies and gentlemen, live from SAR TV Philippines. Akala nila ganun din yung normal speaking voice natin. Hindi po ba? Galing. Oo, mahirap naman yun. Kung bibili ka lang ng tindahan, malang pabili nga po ng shampoo dyan. So, pinag-aaralan namin yung mga boses namin kung paano namin gagamitin sa balita, sa events, sa kung ano pa mga way na dapat namin gamitin ito. Sa inyo po ba, sir, more on self-study o talagang nag-aral ka ng pag-modulate ng iyong boses?
In my case po, actually dati hindi pa ganito yung voice ko. When I was younger, I always wanted to sound na malaki. Malaki yung boses, bilugan pa. Narito, ang mga balita. Parang gano'n. So hindi ko pa kaya. And then they said na, huwag ka magmo-modulate. Pero during those days, parang karamihan sir kasi ng mga radio anchor noon, malalaki yung mga boses talaga, yung mga lumang panahon. So I think I try to imitate them dahil sa tingin ko, yun ang maganda. But as time goes by, yung mga iba naman parang naririnig mo, Inglisan ng Inglisan. Hindi porket marunong ka mag-English, announcer ka na. But there are radio stations who sound that way. Their jocks just speak in English para mga balikbayan or mga taga Manila na marunong mag-English pero they don't sound like radio announcers. So magkaiba po yun. So now, in my case, if you're asking me, dati hindi pa po ganito yung voice ko. So I learned it and then when I want to sound different, parang ini-internalize ko yung role ko when I read a script and or kumpara sa new script. So I learned how to execute my voice, kung paano yung tamang execution nun, yung pauses mo, yung stresses mo, and then yung the way you deliver. Kunyari AVP, kunyari live show, event. So magkakaiba po yung execution nun. I learned how to modulate and parang twist my voice a little bit that is aligned to the demand, kung ano po yung kailangan mo na tono doon. So parang medyo role-playing din, parang you play a different tawag dito, character. Yan. Well, Sir Bragi, kapag kausap ko yung mga estudyante, no, yung mga OJTs or minsan naimbitahan ako mag-talk sa mga universities, sa ilalim ng broadcast communication courses like journalism, mass communication, yan ang sinasabi ko sa kanila. Nung panahon natin, dyaryo lang at salamin. Doon lang tayo nagpa-practice. Sa harapan ng salamin, babasa ka ng dyaryo, papakinggan mo yung sarili mo kung boses o if you sound like a reporter na o news anchor, una magmimimik ka nga, gagaya ka muna eh. Until such time na mag-create ka na ng own style mo. Pero sa kanila kasi, mas madali na ngayon eh. Sir Bragi, may mga cellphone na. Pwede nilang i-record yung kanilang boses sa parang may radio, may voice over recorder sa cellphone, di ba? Pwede rin video, makikita rin nila yung kanilang body language, yung paano yung body gesture nila habang nagbabalita. So, do you think mas madali ngayon sa generation ngayon na kung papasukin nila yung pagiging voice talent o mas mahirap nung araw? I think yung mga during those early days, parang iba yung process nga eh kasi wala pa tayong access sa mga ganun. So, mostly dati, pag nagre-record ako, nagbabasa ako ng dyaryo, nire-record ko sa tape recorder. Tapos nire-rewind ko, ipe-playback ko ulit. Ganun pala yung boses ko. Parang doon mo lang ma-distinguish kung ano yung mga kailangan mong i-improve. Pero ngayon, with the technology nowadays, you can easily, parang let's say, improve yourself. Depende na lang sa capacity mo. Pero with the way you look, makikita mo how pleasant you can look on cam. Yung mga mannerism mo, biglang nagkakamot ka pala, yung parang mga do's and don'ts, di ba? Pero when it comes to developing your voice, I think that will still take time. Depende rin sa tao yun kung ano yung gusto niya or paano niya ma-achieve yung quality ng voice na gusto niya. Kasi minsan baka na-carry over na sila, makita nila sa video na, oh, I look good, maganda ako, gwapo ako. Pwede na to. Pero minsan, pag nag-audition ka, iba yung tingin po ng mga audition masters natin dyan, yung mga director, parang, ito, kulang pa to sa ganyan. There are so many things that you can improve, but you're okay. Ito naman, parang, wow, ang ganda ng boses. Tapos, decente on cam. So, I think, makakahatak din to ng mga viewers natin. His character is aligned to the concept, para mga ganun. So, I think it's easier now to cut it short po. Pero, it doesn't mean that easy ngayon, pasok ka na. Siyempre, you have to improve your skills, the way you read your news material. Parang kayo po. Kasi ako, I started naman with radio. Hindi naman po ako agad newscasting on TV. And I think that's the next step now that I wanted to do. Dahil gusto ko naman din na magbalita. Ayan. Well, good luck sa inyo, Sir Bragi. You're more than qualified sa position na yun. Pero, etong question thank you po. Etong question ko, sir. Well, sa December, magkikita tayo, no? Dahil sa Southeast Asian Premier Business and Achievers Award. Yes. How do you feel na kayo po ibig ng pagkilala sa inyo pong mga nagawa sa broadcast industry? Well, I feel overwhelmed po ako and I feel grateful ako about the
this award that they wanted to give me, and maraming salamat po sa mga organizers and sa bumubuo ng Southeast Asian ano ba to, awards, dahil napansin po nila yung ating talento at yung existence ko po sa industry. So ngayon mabibigyan ako ng parang parangal dahil sa mga na-achieve natin sa ating ginagawa sa industriya. So I'm very thankful about that. Thank you. Ayan. Si Dayan Guerrer ay nakikinig po ngayon ng aking partner, long-time partner sa TV. Hi Dayan, yeah. Okay. Na-meet ko po si Dayan Guerrer sa isang na-meet mo event. na? Okay, okay. Yes, sir. Akalain mo yon, mas matagal ako kay Dayan, pero na-meet niya na si Sir Braggy. Ako 14 years na sa PTV. Boses lang ni Sir Braggy yung alam ko. Oo nga. So Oo. this Christmas, let's celebrate. And on December 8, ayan, sa Ayan, kita-kita po tayo ano bang dyan. hotel yan sa Manila. Oo. Again, advance congratulations and hope to work with you Sa inyo din, sir. soon. Advance congratulations. Yeah. Again, nakapanayan po natin mga kaibigan, si Sir Braggy Braganza, Station Manager ng 97.9 Home Radio Insular Broadcasting System Incorporated. At also, ang aming sa PTV, ano bang tawag doon? Voice Continuity Talent. Yeah. Yeah. Apo. Ayun, yun ang tama doon. Okay, Sir Braggy, mabuhay ka. At good luck Thank you po very sa much. future endeavors Good mo. luck. Maraming salamat, sir. Yeah. And congratulations to you. We'll see you soon. All right. And Miss